Fired us, Lord God. Burn in us. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Isang mapagpalang umaga. No? Okay. May katabi ka ba dyan na wala? O, sana walang bagyo sa kanila. Kasi po may bagyo, di ba? Pero alam nyo, ang unang dinaanan ng bagyo ay ang Kabikulan. Pero I think hindi naman siya masyadong nakapinsala. No? Sa atin naman ay malayo din naman kasi nasa Polillo Island ang bagyo. Pero kahit na mayroong banta ng ang tawag kasi dyan nung nasa Bicol pa bago tumapo sa Bicol ay tropical depression. So hindi siya ganoon kalakas. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At muli ay sa pangalan ng Panginoong Hesus tayo ay nagkita-kita. No? At sa pagkakataong ito ay naniniwala ako na may ilalagay ang Diyos sa puso mo. Amen? May ilalagay ang Diyos sa puso mo. Yung ating mga pastor at elder, no? Sa harapan po kayo ha. Yung ating mga pastor at elder. Please, kung ikaw ay elder, sa harapan ka po umupo. Kung ikaw ay pastor, sa harapan ka po umupo. Okay? Asher, pag kami nakita kayong pastor at elder na wala sa linya ng harap, gabayan nyo, pupunta sa harap. Okay? So, ngayong umaga ay pag-aralan natin at talakayin natin ang isang bagay na minsan ay alam nyo, pag tininan mo ang Panginoon, karaniwan niyang ginagamit sa kanyang mga talinhaga at pangangaral ay ang kalikasan. Amen ba? Kapag binasa mo ang Biblia, karaniwang ginagamit niya sa panahon noon na yung kalikasan. Lalo na kung kapag ang kausap niya ay magsasaka o mga taong may kaalaman sa mga tanim, ang ginagamit niya ay mga bagay na tungkol sa tanim. Katulad ng the parable of the sower. Okay? Pag ang kausap niya naman ay mga mangingisda, ang ginagamit niyang talinhaga ay patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa tubig. Katulad ng sinabi niya kay Peter, Peter, ikaw ay, I will make you a fisher of men. Gagawin kitang mangingisda, pero hindi ng mga laman tubig, laman dagat, kundi ng mga kaluluwa. Ngayong umaga ay gusto ko ring gamitin yung pangangaral sa pamagitan ng talinhaga. Nakakita na ba kayo ng iceberg? Iceberg muna. Nakakita na kayong iceberg? Yan po iceberg. Anong meron po sa iceberg? Pag pinansin nyo ang iceberg, at meron ba kayong picture na iceberg lang, wala yung ilalim? Yan. Pag tininan nyo, yung iceberg na yan, may penguin pa. Okay. Napakaliit lang niya. Yung yellow po na yan, yung nakikita natin sa ibabaw, is just the tip of the whole bulk of the iceberg. Yung nakalutang ay yung pinakaibabaw lang. Pero pag tinignan nyo ang iceberg, mas malaki yung nandoon sa ilalim ng dagat kaysa doon sa nakalutang. Paki-zoom out na. Okay. So, napansin nyo na halos, ilang porsyento yan? Halos 80 to 80% ng iceberg ay nakalubog at yung nakalutang ay around 20% lang. Why? May kinalaman po yan kung gaano katatag
kung gaano tatagal yung iceberg, no, sa ilalim ng sikat ng araw. At kung gaano siya katibay sa bawat hampas ng alon, nakatipende ito sa laman niya sa ilalim at yung kanyang stability. Kasi kung yung iceberg na yan ay halos kaparehas niya lang, no, yung nasa ilalim, hindi ginagamit yung sama. Sabi ko nga kanina, kung yung iceberg na yan, yung ibabaw ay kapares lang nakalubog, ang tendency po niyan, magiging movable yan. Pwedeng magbalentong-balentong yan kasi nga yung bigat parehas lang ng nasa ibabaw at nasa ilalim. So, dahil mas mabigat yung ilalim, nagiging stable yung iceberg. So ngayon, ito yung ating dadaanan ng pangangaral. The tip of an iceberg. No? Ano ang kinalaman ng tip of an iceberg sa isang mananampalataya? Paano inilalarawan ng tuktok ng isang iceberg ang isang Kristiyano o ang isang lingkod ng Panginoon? Pakitanong mo yung katabi mo, lingkod ka ba ng Diyos? Yan. Pakitanong po kapag wala kang katabi, huwag ka na magtanong kasi mahirap magkausap ng walang katabi. Okay? Ano pong sagot sa inyo? Lingkod ka ba ng Diyos? Ikaw ba ay Kristiyanong naglilingkod sa Diyos? Parang malakas yun dito. Dito malakas-lakas. Dito mahina eh. Ulitin ko. Ikaw ba ay Kristiyanong naglilingkod sa Diyos? Amen. Now, my question is, saan ka kumukuha ng hugot? Saan ka kumukuha ng hugot? Pag pinagmasdan natin, bakit merong mga Kristiyano na merong panahon na ang sigla-sigla nila? May mga panahon na sobrang sipag nila. Ang init-init nila. Walang makapigil. Pero dumadating yung panahon na nawawala sila or nagwawala sila. Saan kaya tayo nandoon? Huwag naman sana nawawala. At huwag naman lalong nagwawala. No, pero yun yung realidad. Bukod sa mga Kristiyanong nawawala, yung iba naman nagwawala. Kung hindi naman nawawala at nagwawala, nanlalamig. Nadidismaya, nadidisappoint, nadidismaya, dismay and disappoint, halos magkaparas lang siya. Nawawala sa galawan no, ng kanyang pagiging lingkod ng Panginoon. No, kung hindi nanlalamig, nanlulupaypay, nagiging maligamgam, and sometimes yung paglilingkod na ginagawa niya dati ay hindi na katulad ng ginagawa niya ngayon. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung paglilingkod na ginagawa niya dati ay hindi na katulad ng ginagawa niya ngayon. Kamusta? Pakitanong mo nga yung katabi mo, kamusta po? Na dapat sana habang tumatagal, paganda ng paganda ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Sabi nga ng worship team, sabi ng damang tawag sa kanya rito, yung nag-worship leader o kaya yung band leader nila, no? Ang pinag-aaralan nila kanina at sinare kanina, sabi niya, no plan B. Ano yung no plan B? Nakikinig ako sa kanina, sabi ko, wow, meron ba talagang plan B ang Kristiyano? Ikaw, anong plan B mo? Pakitanong mo ngayon katabi mo, anong plan B mo? May plan B ka ba? Na para bang, pagka nabanatan ako ni Pastor, di ako magsisimba sa linggo. Plan B. pagka nadaanan ako ng pangangaral bukas ng ngayong umaga, nako,
Hindi mo na ako magpapakita sa church. O kaya kapag hindi ako nasundo, nung taga-sundo ko, taga-hatid ko, hindi mo na ako magsisimba. Nakakatamad kaya. Plan B. Kaya pag hindi ako nagbigyan ng maayos na allowance ng parents ko, hindi mo na ako magsiserve sa Lord. Kung sa mga kalalakihan naman, kapag hindi ako natabihan ng asawa ko, kaya muna magsimba. Sa mga babae naman, kapag hindi nabigyan ng allowance o ng sweldo ng asawa, ikaw na muna magsimba mo. May plan B. Kapag ka hindi na-appreciate yung mga bagay na ginagawa niya, parang nagbabago ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Uy, totoo nga, may plan B. Hallelujah. Tignan mo yung katabi mo, may plan B ka ba talaga? Anong plano mo? O, nadaanan ko lang sila kanina eh. Pero sabi ko, very relevant yung kanilang pinag-uusapan. Ano yung pinag-uusapan nila? Kadaanan ko muna sa introduction ko. Pahiram muna, Ralph, ha? Nasaan si Ralph? No? Ang pinag-uusapan nila si Shadrach, Meshach, and Abednego eh. Sino yun? Kilala nyo ba yon? Baka hindi nyo kilala, talo pa tayo ng children ministry. Hallelujah. Ilan ba yung Shadrach, Meshach? Tatlo nga yun, Shadrach, Meshach, Abednego no? Yung tatlo na yon ay pinantaan sila na kung hindi kayo sasamba doon sa ribultong pinagawa nung emperor, ay tatapong kayo doon sa pugon. Sa kanila, iligtas man kami o hindi ng Diyos, hindi kami sasamba. May plan B? Wala. Walang plan B. Iligtas man kami o hindi ng Diyos na dakila, hindi kami sasamba dyan. I will not compromise. We will not compromise our faith, our service to the Lord, whatever happen. Ano man ang mangyari, hindi namin iko-kompromiso ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod. Walang plan B. No? Why? Because sa plan A lang gumagalaw ang Panginoon. Sa unang plano, kaninong unang plano? Kanino yun? Sa Diyos yun nang galing. Ang Diyos ang naglagay sa iyo. Nung nilagay sa iyo ng Diyos yan, yan na yan, wala nang iba yan. Pakisabi sa katabi mo, wala nang iba yan. Kaya huwag ka na maghanap ng iba. Wala nang plan B. No? Kung ano yung nilagay sa puso mo, yan na yan. Huwag ka nang humirit pa, baka mabokya ka pa. Hello, mga kapatid. Kaya lang, bakit dumadating na kahit sinasabi ng Biblia na dapat wala tayong ibang option kundi yung option ng Panginoon, pero bakit dumadating sa panahon na naghahanap pa rin tayo ng option? Yun yung realidad mga kapatid. Dumarating yung panahon na nag-iisip tayo kung bibitaw ba ako sa ginagalawan ko ngayon? Aalis ba ako sa ministering nilalagyan ko ngayon? Mga kapatid, marami na sa inyo nag-iisip niyan. Marami na. Kilala ka ng Diyos, di ka makapagtago. Nag-iisip kung bibitaw ba siya o mamananatili. Kasi kung hindi siya bibitaw, baka naman ganito, baka naman ganun. Pero kung hindi siya bibitaw, paano naman kung bibitaw naman ako? Gumaganon-ganon. Alam nyo, sa isang driver, gaganon-ganon lang yung inyong speedometer kapag paganon-ganon din yung paa nyo. Tama? Pero kapag nakapirmis yung paa nyo, yung speedometer nyo gumagano, nakatindi lang yan. Nakapirmis yung paa mo Hallelujah. Pero kapag matatakutin ka, pag gano'n preno, ganun-ganon din yung speedometer mo. Kapatid, kamusta yung momentum mo ng paglilingkod sa Diyos? Kamusta? Ganun-ganon ka ba? Uurong, hihinto, susulong, uurong, aatras. Hanggang kailan tayo sa ganyang kalalagayan? The question is, bakit humahantong sa ganong kalalagayan ang isang lingkod ng Diyos? Kahit nga pastor,
na bibiktima ng ganitong pananaw, ng ganitong pangangatwiran, ng ganitong kalalagayan. Ang tanong, bakit nga ba, Pastor? Bakit nga ba? So para masagot tayo na bakit nga ba, Pastor, umahantong sa ganitong kalalagayan na, alam niyo yun, nasa ministry ako, pero wala na akong glory. Alam mo yon, nasa ministry ako, pero hindi na makita yung kaluwalhatian ng Panginoon sa aking pagkatao. No, halimbawa, sa pagbabible study, kaya mong mag-facilitate. Pero habang nagpa-facilitate ka, halos walang laman ang facilitation. Yung nakikinig, boboring sila. Bakit kaya? Sa mga nagpipreach, kaya mong mag-preach, kaya mong gumawa ng preaching. Pero ang epekto sa tao, napapagalaw ba ang tao ng aking pangangaral? Because the purpose of preaching is to move people back to Christ. That is the purpose of preaching. But if I preach that doesn't move the people, may problema. May problema ako. Because everyone can make a sermon, but not everyone can move the people. Because it's only the power of God can move the people. If I'm a worship leader, that's the same way. Especially, pagsamba na yan eh. But if I lead the worship without the power of God, kamusta kaya ang tanggap ng mga mananampalataya sa panahon ng pagsamba? If personally the worship leader is distracted by the sin, or the worship team is distracted by the sin before the worship service, anong yung nabababa mula sa kanya? Kaya pinag-usapan natin dito hindi lang basta Kristiyano, kundi bilang isang lingkod ng Panginoon. Amen? At naniniwala ako na lahat tayo dito ay lingkod ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng verse 24, verse 49, and now I will send the Holy Spirit just as my Father promised, but stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. So tingnan natin yung konteksto ng aklat na ito o ng salitang ito. May konteksto kasi ito eh. No, yung context ng Luke, yung pagkasulat ng Lucas, especially the chapter 24, is the time of after the resurrection. No, yan nung naisulat ni Luke, yung chapter 24 yung bahaging iyan ng Lucas, yan yung panahon na muling nabuhay na ang Panginoong Hesus at naglakbay siya. At sa daanan, may nadaanan siyang dalawang alagad. No? Basahin ko sa verse 37 or 35. Then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them. Sorry. And they were walking along the road, and how they had recognized him as he breaking of the bread.
And just as they were telling about it, Jesus himself was suddenly standing there among them. Sabi ng Panginoon, peace be with you. He said, sa Tagalog, 37, pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Why? Kasi alam nga nila na ang Panginoong Hesus ay patay na. Pero sa pagkakataon yun, habang nagkakantuan sila, nakita nila ang Panginoong Hesus nung nabosesa nila. Akala nila multo ang Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Sabi niya, this is me. Ako. Kumbaga sa panahon natin, ako lang ito. No, walang iba dito. Ako lang ito. Parang ganon. Pero may pagkakaiba talaga sa itsura ng Panginoon. A glorified body. Walang kapintasan, nagniningning sa kagandahan. No? Sabi niya, hindi, ako talaga ito. Tingnan niyo ang mga bakas ng mga pako sa kamay at pako. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. At sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala, kaya tinanong sila ni Jesus, meron ba kayong pagkain dito? No, habang nagsasalita ang Panginoong Hesus at pinapatunayan sa kanila na hindi siya multo, no? Kahit na nahawakan na nila yung kamay ng Panginoon at nakita nila yung mga butas na talagang hindi siya multo, hindi siya tagusan, may buto at may laman, kahit na napatunayan nila, namamangha pa rin sila at hindi makapaniwala. Why? Totoo nga yung pangako. Totoo nga yung sinabi ng Panginoon. At yung isang patay, ngayon sa aming harapan, ay buhay na buhay. Pero ibang-iba. No? Ganun yung pagkamangha ng mga alagad. Kaya sabi rito, binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Para patunayan na ang Panginoong Hesus ay hindi multo, humingi siya ng pagkain at kinain niya sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo. Alam nyo, yung pangyayari, lahat ng pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus was written, from the Old Testament. Sinulat ni Moises, sinulat ng mga propeta, at mababasa nyo mostly sa Book of Psalms, yung about kay Jesus Christ, kung paano siya pagkakanulo, kung paano siya mamamatay, at muling mabubuhay. Then, sabi rito, at binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay si Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ano yun? From the Old Testament, binanggit na ni Moses, ng mga propeta, maging ni King David o yung mga sumulat ng Psalms, kung ano yung gagawin ng Diyos sa hinaharap. Na merong ipanganganak from the prophet, from the book of Isaiah, merong ipanganganak na isang lalaki, siya ay tatawaging, he will be called the Prince of Peace, the Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. He was prophesied from the time of Isaiah. So, ang layunin kung bakit kailangan mangyari yung propesiya from the Old Testament, kailangan matugunan at mapunuan at may sakatuparan ng Panginoong Hesus, ay walang ibang layunin. Ano yon? Sabi rito, sinabi sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ano yun? Yung kanyang parusa, yung kanyang pagpasa ng krus,
yung pagkapako sa krus, yung kamatayan, yung muling pagkabuhay, may layunin yun. Hindi lang para bigyan ng katiyakan ng kaligtasan, no, sila na nasa panahon na yon, kundi para din tayo sa panahon ngayon ay matanggap ang pagliligtas ng Panginoon, ng pagpapatawad ng Diyos sa pamagitan ng anak dahil doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? So the main purpose is yung 47, at dapat ipangaral sa buong mundo. Ano yun? Na yung kamatayan, yung hirap at pasakit, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay dapat ipangaral sa buong mundo. Pakisabi sa katabi mo, sabi pala ng Biblia, dapat ipangaral sa buong mundo. Hello mga kapatid, yun po yung layunin kung bakit ka naligtas. Kung bakit hanggang sa panahon natin no yung pangangaral ng Ebanghelyo ay umaabot upang ikaw na naligtas ay magdulot din ng kaligtasan sa ibang mapapahamak. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta naman? Saan ka busy ngayon? Pakitanong mo nga yung kapatid mo, kamusta naman? Saan ka busy ngayon? Alam natin ang layunin ng Diyos kung bakit tayo niligtas ay para magdulot din ng kaligtasan sa iba. Hallelujah. Kaya lang ang tanong, bakit hindi ko nagagawa? Kamusta naman? No? Kamusta naman yung tuktok ng iceberg na yan? Malaki ba ang ilalim? O baka maliit na? Isang araw tataob na. Alam niyo ba yon? Habang napakalaki ng ilalim ng iceberg, walang tendency na tumaob. Pero habang lumiliit ang laman ng ilalim ng iceberg, anytime, tataob na yan. Bakit hindi nagagawa ng Kristiyano ang dapat niyang gawin? Bakit hindi nalulugaran ng isang lingkod ng Diyos ang dapat niyang lugaran? Ano ang pinapalaki niya? Tanungin mo ngayon katabi mo, ano bang pinapalaki mo? Hallelujah. Anong pinapalaki natin, mga kapatid? Nagpapalaki tayo ng yaman? Well, walang mali dyan. Pero baka habang nagpapalaki ka ng yaman, lumiliit naman ang kapangyarihan na nasa iyo, malaki problema mo. Habang nagpapalaki tayo ng yaman sa ibabaw ng mundong ito, lumiliit naman ang kapangyarihan ng Diyos na nasa akin, tataob ka na kapatid. Sabi sa katabi mo, mamili ka kung anong gusto mong mas malaki. Yung laman ng bangko mo o yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo? Saan kaya papunta ang pangangaral ni Pastor? Ulitin ko verse 47, at dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamagitan niya ipatatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dapat ipangaral. At sino ang mga ngaral? Di ikaw, pastor. Meron pa bang iba? Kung ganyan ang pananaw niyo mga kapatid, nagkakamali ka. No, masyadong daya ang kamalayan mo na parang ang trabaho ng pangangaral ay sa mga pastor lamang. Nakalimutan mo kapag ikaw ay niligtas ng Diyos at naranasan mong pagliligtaan, pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos, katungkulan mo na dumaloy sa iyo ang pagliligtas ng Diyos. We serve out of the overflow. Hallelujah. 48. Kayo, sabi ng Panginoon sa mga alagad, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Nakita nila
no, nangayagan, nakasama nila na matagal ang Panginoon. Nakita nila yung hapis, yung hirap, yung kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Nakita nila yung libing. Ngayon, nasa harapan nilang buhay na buhay. Kaya sabi ng Panginoon, kayo yung saksi ko no, sa mga bagay na ito. And it is their duty to witness, to testify to the unbelievers, to the Jew, to the Gentile, katungkulan ng mga nakaranas na yon, nakakita na yon, no, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, kailangan nilang ipamalita na yung Kristo ay bumaba na sa katauhan no, ni Jesucristo, ni Jesus. No, na yung pagliligtas ng Diyos ay nandiyan na no, sa pamagitan ng pananampalataya ng Panginoon. Kapatid, naranasan mo na ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Nakita mo na yung kapangyarihan ng Diyos na dumaloy sa buhay mo at sa buhay ng marami. Nakita mo kung paano siya gumawa ng himala. You are a witness sa kapanahunan ito. At katungkulan natin no, na ipangala at ipahayag ang alin, ang pagliligtas ng Diyos sa mga mapapahamak. Hallelujah. Kaya lang ang problema natin, kahit na nasa ministry tayo ng pangangaral, nasa ministry tayo ng anumang ministry yan, ano ba yung kinabibilangan yung ministry? Actually, the men's ministry is just a part ng samahan, men's, women's, youth ministry, part ng samahan o small group na nagpapalakasan. But my question, no, doon sa mga ministry na existed sa mga church na ito, ano ang kinalaman ng mga ministry na yan? Ano ang ginagawa ng mga ministry na yan para magligtas? Does these ministries serve for the salvation of the unbelievers? Yung ministry ba na kinabibilangan ko ay merong pananaw para magligtas? Kapag hindi siya gumagalaw sa ganong bagay, may problema nga kasi. Ano yung problema? Yung nasa ilalim. Baka iba yung pinalalaki sa ilalim. Ano ba dapat ang palakihin na nandoon sa ilalim? Sabi ng 49, isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihang mula sa langit. And now I will send the Holy Spirit just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Ano sabi ng Panginoon? Huwag muna kayong gala ng gala, ha? Huwag muna kayong punta kung saan-saan, ha? Manatili muna kayo dyan hanggang mapuspos kayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pababawi natin. Pwede bang magbawas ka ng kaabalahan mo? Masyado ka ng abala, hindi ka na yata napupuspos ng Santong Espiritu. Pakitin mo nga yung katabi mo. Hallelujah. Masyado po tayong abala sa maraming bagay. Tanong ko kapatid, kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Kamusta yung secret life natin? Sabi niya, stay in the city until. Stay in the city until. Wala muna sa ibang lugar. Wag muna kayong mangalat. Magpahanda muna kayo.
magpa-equip muna kayo. Diba? Mapuspos muna kayo ng Santong Espiritu. Hindi nakukuha sa sipag yan. Sipag nga tayo. Kulang naman tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Mapapagod ka rin. Sabi mo, mapapagod ka kapatid. Puro kasipag, kulang ka sa kapangyarihan. Hello? Ang sipag mo, hayo ka ng hayo. Wala ka namang kulang ka naman sa kapangyarihan ng Diyos, kapos. Kaya isang araw sa sobrang kasipagan mo at kulang ka sa kapangyarihan ng Diyos, naninilip ka na. Anong sinisilip mo? Ako na lang lagi. No, sila hindi na kumikilos, ako na lang dito gumagawa. Ako na lang laging humahayo. No? Ako na lang lagi nagsasakripisyo. Ako na lang lagi nagbibigay. Ang sipag mo eh. Maganda yung kasipagan, pero nagiging pangit ang kasipagan kung kulang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Bakit hindi tumatagal? Tingnan nyo yung iceberg na yan. No? Kung yung iceberg na yan ay kasinlaki lang yan nasa ilalim, madaling matutunaw yan ng sikat ng araw. Madaling tataob yan. Bakit? Kulang yung kapangyarihan na nasa ilalim. Yung secret light niya. Hindi maayos. Yung nasa ilalim is the secret life of the thief. Yung nasa ilalim, yun yung buhay niya na hindi nakikita ng marami. Kasi ang nakikita ng marami ay yung nasa ibabaw. Maliban yung marami ay sumisid din sa kailaliman ng Espiritu ng Panginoon, doon niya makikita ay wow, ang ganda, sagana. Why? Nagkakaunawaan yung Espiritu nila. Kaya kapag yung Espiritu mo ay hindi submerged sa Espiritu ng Diyos at kausap mo yung submerged, ano mangyayari sa iyo? Magkakaroon ka ng insecurity. Why? Hindi nagpapang-abot yung espiritu nyo. Maliban na lang mag-submit ka. Maliban na lang magpaturo ka. Gusto natin magturo. Wala naman tayong panahon mag-aral. Tingnan nyo yan. Gusto magturo, walang panahon mag-aral. Paano ka magtuturo? Nagpo-provide ang simbahan ng mga pag-aaral. Wala naman doon sa pag-aaral. Gusto maging Bible study leader. Ituturo ang Biblia. Hindi mo nga alam kung paano interpret ang Biblia. Ano ba yan? Tapos sasabihin natin, may favoritism si pastor. Sila lang lagi. Sila yung nandun sa pag-aaral eh. Sinong gusto nyo ilagay ko? Yung mga hindi nag-aaral? Total, malaki magbigay yun. Sige, pwede na. Ganun ba yung gusto natin? Eh di kulang. Di ba? Hindi naman nakukuha sa lagay yung mga makikinig sa atin. O, magtuturo ako, may bigayan dito, pupunta kayo dito. Kapatid, hindi magkakaroon ng paglago kapag gano'n ang pamamaraan natin. O, magtuturo ako, magpapamerienda ako, magpapakain ako, magbibigay ako ng may raffle dito. O, pupuntahan yan. Pero ang tanong, lalago ba yan? Why? Because the motivation is, receiving. Sana yung i-receive, doon sila after sa i-receive nila na salita ng Panginoon. Pero baka nakikita sa iyo yung peso sign. Peso sign yung nakikita sa iyo. Why? Because ang motivation ay hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang motivation ay sa material na bagay. Hello? Pakisabi sa katabi mo, kapag may pag-aaral, aral. Hallelujah. Kapag may panalangin, manalangin. Pakisabi po, ayaw niyo magsabihan, bakit? Huwag mo na sabihan. Sakit na eh. Kapag may pagsamba, sumamba. Hallelujah. Kapag may pag-ayuno, mag-ayuno. Puro tayo kain. Tingnan mo yung katabi mo. Puro tayo kain. Kulang tayo sa fasting.
Kaya na nangyari, ay, thank you Lord, malitan tiyan ko ngayon. Kasi noong nakarang araw, talaga malaki tiyan ko. Sabi ni Pastora, di, laki na tiyan mo. Pinicture niya kasi kami dito, pa-picture ko. Laki talaga na tiyan ko, nakaganon. Sorry po hindi ako nang-aaway. Okay, number 1. The command to wait. May utos. Ano yung utos? And now, I will send the Holy Spirit just as my Father promised. Ano yon? Pinangako ng Ama na ibubuhos niya ang kanyang Santong Espiritu. No, in the book of Joel, I will pour out in the last day, I will pour out my Spirit in all flesh. No, may flesh ka ba? Pero pakitapi nga. Ay, meron. So kasama ka sa tatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? In the last day, is this the last day? Nasa panahon ba tayo ng end times na? Nasa panahon tayo ng end times na, mga kapatid. So ito yung kapanahunan na ang Banal na Espiritu, nagsimula ang last day at the book of Acts, sa Acts chapter 2, doon nagsimula po yung last day. Hanggang sa panahon natin. Hanggang ngayon, last day po rin, Pastor. Sa time kasi ng Panginoon yan, not in a humanity. Hindi sa panahon ng mga tao, kundi sa panahon ng Diyos, yung sinasabing last day doon. So, bumuhos sa panahon na yon at hanggang sa panahon natin, bumubuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, bakit hindi nararanasan ng marami? Meron din naman siyang laman. May buto rin naman siya. Tumanggap din naman siya sa Panginoon. Pero bakit hindi niya nararanasan ang pagbuhos ng Santong Espiritu? Hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang lumalaki sa ilalim. Iba ang lumalaki. Kung hindi sama ng loob, inggit ang lumalaki. Pagnanasa ang lumalaki. Kasalanan ang lumalaki. Pagkalayo sa Diyos ang lumalaki. Pagkakawatak-watak ang lumalaki. Pananamlay ang lumalaki. Imbis na yung kalapitan at paglilingkod sa Diyos ng buong buo ang lumalaki, yung pagkahiwalay at pananamlay at pagkakamali sa buhay ang lumalaki. Kaya sabi doon, and now I will send the Holy Spirit just as my Father promised. Pinangako yan ng Diyos, gagawin ng Diyos at ginagawa na yan ng Panginoon. Ang tanong, kapatid, gusto mo ba? Gusto mo ba? Nabahagi ka doon sa dapat ginugusto natin Dapat binubuksan natin ang ating sarili. Lord, gusto ko rin. Hindi lang naiinggit ako sa kanila na alam yon na may anointing. Kapag tumayo dito, presensya pa lang, napapagpala ng tao, presensya pa lang niya, hindi pa nagsasalita. Hindi yung presensya pa lang niya, taas na agad yung kilay. Naku po. Anong anointing yun? Di ba? Presensya pa lang niya, blessing na. Presensya mo pa lang, blessing na. Amen. Hindi ka pa nagsasalita, iba. Iba yung nasa iyo, ibang kapangyarihan nasa iyo. Yung integridad mo, itinatayo, binubuo ng Panginoon. Hindi nung mabubuting bagay na ginagawa natin, because anyone can do good things. But only God can create, can rebuild, can restore our credibility sa harapan ng tao. Diyos lang na makakagawa niyan. Mabobola natin sila, pero yung totoong kaayusan sa harapan ng marami, Diyos lang ang makakagawa niyan. Kaya sabi niya, but stay here. Ano yun? Ibubuhos. Sabi niya, and now I will send the Holy Spirit just as my Father. Sino magsesend? Ang Panginoong Hesus. Siya magpapadala. Pinangako ng Ama, pero magpapadala ang Panginoong Hesus. Kailan niya isesend? After niyang umakyat. After the ascension, after niya, pag nandoon na siya nakaluklok sa kanan ng Ama, kaupo na sa kanyang trono, then the Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, will send the Holy Spirit. So, pero bago sila tumanggap, merong bilin, merong utos. Ano yung utos? Ano yung utos? Pakisabi sa akin mo, huwag daw gumala.
Ay, yun eh. Ginagamit ko lang yung term natin ngayon, huwag daw gumala. Puro kagala eh. Kaya mamaya po, gagala kami ni Pastora eh. Pero pabikol. Salubungin namin yung bagyo. Iiwas naman yun eh. The command is to wait. Ano yung utos? Mag-antay kayo. Have time. Have time. Ano yon? Stay in the city. The command is, antayin mo na yung pag-consume, no? Yung empowerment ng Holy Spirit. Antayin mo. Ang tanong, habang nag-aantay, ano ang dapat gawin, Pastor? Ano ba ang ginagawa ng mga nag-aantay? Ano doon yung instruction ng Panginoon na huwag muna kayong magagala. Diyan muna kayo sa syudad niyan. Wala munang ibang pagkakaabalahan. Focus muna sa iisang lugar habang inaantay nyo. No? Huwag muna mag-isip ng ibang ministry. Focus ka muna sa pinagagalawan sa iyo ng Panginoon. Habang nagpapasangkap ka sa Panginoon, habang pinupuspos ka ng banal na Espiritu, focus ka muna kung saan ka pinagagalaw ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng stay is wait or remain or abide. No, manatili, mag-antay. Saan ako mananatili? Mananatili ako bilang sanga. No, saan? Sanga ng puno ng ubas. At ang nananatili, sabi doon sa John chapter 15, abide in me and I abide in you. Ano yun? Kailangan meron akong direct connection, hindi napuputol ang connection ko. No? Na mula doon sa puno ng ubas, pumupunta sa akin yung sustansya. Kaya sa kapanahunan, kapag namunga yung ibang sanga na nakakonekta doon sa puno, namumunga din ako. Sabay-sabay kami sa kapanahunan namumunga. Bakit? Pare-parehas kaming connected, hindi humihiwalay sa puno ng ubas. At ang problema, maraming mga Kristyano, ang gamit na gamit, dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit yung iba hindi nagagamit, hindi dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos? Anong pagkakaiba? Yung puno ng ubas, yung mga sanga niya na nakadugtong at buhay na buhay, pag namunga itong mga sanga ito, susunod na mga araw, magbubulaklak at mamumunga na rin. Sabay-sabay namumunga yung buong puno. Kasi pare-pareha silang konektado sa puno. Nakikita natin yung problema? Bakit yung mga Kristiyano hindi sabay-sabay namumunga sa Panginoon? Bakit yung iba tumetembuang, tumatambling, nangihina, tumatalikod? Bakit nagkakaganon? Wag naman sana sila yung sangang walang silbit pinuputol na. Ayaw naman nating ganon. Bakit? May kulang. May kulang kung bakit nagkakaganon. Hindi nakukuha sa dami ng ministry, hindi nakukuha sa dami ng alam, hindi nakukuha sa kasipagan. It is our personal relationship with God. Our hidden preparation. Yung mga paghahanda natin na hindi nakikita ng marami, na ikaw lang at ang Panginoon. Yung pagtuwad mo sa loob ng kwarto na walang ibang nakakakita, ikaw lang ang Panginoon. Yung paggising mo ng madaling araw, o kaya yung hindi mo pa pagtulog ng hating gabi na ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos o sumasamba, yun yung hidden preparation. Sa paglakad mo, kahit naglalakad ka mag-isa sa ibang lugar, na ang kausap mo pa rin ng Panginoon, sa kabila ng kaabalahan mo, ang Diyos pa rin ang kausap mo. That is your hidden preparation with God. That is our hidden preparation with God. Sino bang hindi abala? Taas nga ang kamay. O di ba lahat naman tayo, it's a tie. Lahat naman tayo abala eh. Pero bakit ganon? Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi pantay-pantay na nagmamanifest. Although yung outpouring ng Panginoon, wala namang paborito.
Pero yung sisidlan lang, ang hindi handa. Alam niyo yun, pag binuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang Espiritu, bubuhos yan. Kaya lang ang problema, yung sisidlan ba ay handang tumanggap? Pag hindi hadlang tumanggap ang sisidlan, hindi malalagyan. Kung sarado ang takip ng sisidlan, hindi malalagyan. Kung marumi ang lalagyan, hindi malalagyan. Kung may ibang laman ang lalagyan, hindi malalagyan, masasayang. Pero kapag bukas at malinis at handang tumanggap, malalagyan, aapaw. Amen? Aapaw. Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like eagle. Diba? Kakampay ng kakampay, hindi mapapagod. Isineserve niya yung purpose niya, hindi siya nang lalanta, hindi siya napapagod habang isineserve niya yung purpose niya, yung calling niya. Yung agila, hindi yan tinawag para dumapo lang sa puno. Hindi siya create ng Diyos in that kind. That is not the character of an eagle. The character of an eagle, para hangaan mo siya, dapat nandoon siya sa ere. Wala sa puno. Amen? Hahangaan mo siya kung paano niya sinasalubong yung malakas na hangin. At yung malakas na hangin na yun, iniibabawan niya at ginagamit niya para mas lalong umibabaw sa kalawakan. Gamit-gamit ang malakas na bisig ng kanyang pakpak. Sabi ng Biblia, yung mga nag-aantay sa Diyos, matutulad sa pakpak ng agila. Hallelujah! Amen! May pinagdadaanan, may circumstansya, iba't iba, pero yung pagtitiwala niya sa Panginoon, inaantay niya ang kilos ng Diyos. Hindi natatakot. Hindi nag-aalinlangan na ang Diyos ay may gagawin kahit sa kapanahunan parang tiliwas yung kanyang nakikita. Pero ang Diyos may gagawin sa kanyang kapanahunan, hindi sa kapanahunan mo. So, anong gagawin mo habang nag-aantay? Magpakalakas sa Panginoon. Palakihin mo yung nasa ilalim. Hindi yung ibabaw ang pinapaganda mo ng pinapaganda. Gaganda na lang ng kusa ang ibabaw habang pinapalaki mo ang ilalim. Habang inaayos natin ang ating relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Diyos na ang magsasaayos ng mga bagay na nakikita ng tao. Amen? Diyos na. Hindi dumating sa kaisipan ko bilang pastor ninyo na alam niyo, yung makita ka ng marami na may respeto kanila o natingnan kanila na yung kapwa mo pastor tatawagin kang man of God. Sabi ko, man of God din naman siya. Man of God. Ay, hindi sumagi sa isip ko yan na yung kapwa ko pastor na mas matatanda pa sa akin, yung iba mas malalaki pa ang simbahan, ang tawag nila sa akin, tay. No, hindi po ko nagpamalaki ng ulo. Ang sinasabi ko ay nagsisiyasat ako ng sarili. Bakit sa kapanahonang ito, ganito yung pinapahintulot na ng Panginoon? Bakit kaya? Bakit ganun ang tingin ng marami? Hindi ko po gawa yun. Yun ay gawa ng Diyos. Habang pinupursige natin yung image natin at nagkukulang tayo sa mga spiritual na bagay, kapatid, lalo lang natin sinisira ang ating sarili. Bakit? Dahil hindi magtatagal yung image na yan na ikaw ang nagtatayo. Guguho lang yan. Because the real creator of our image is God, not us. Ang trabaho natin ay magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Magpakababad sa kapangyarihan ng Diyos. So ang utos is to wait. Dito muna kayo. Anong gagawin niyo yan? Anong ginawa nila? Pag pinangbasdan nyo?
Hindi talaga sila umalis sa Jerusalem, doon sa syudad na yon. Ano ginawa nila? Nag-fellowship sila ng fellowship. Nalangin sila ng nanalangin. Pinagsalu-saluhan nila ang salita ng Panginoon. Lagi silang nagsama-sama. Tanungin ko nga kayo mga kapatid, may time pa ba kayo sa isa't isa? Nasasalik pa ba kayo sa isa't isa? O nagkikita-kita na lang tayo dahil meron tayong obligasyon? Ano yung totoo mga kapatid? Sige nga po. Nagkikita-kita tayo araw ng linggo kasi sasamba tayo sa Panginoon. Para sa Panginoon yun eh. Paano naman yung palakasan natin? Yung kwentuhan natin? Meron ba tayong time na ganon? Paano naman yung pagiging kapatid ko sa pagiging kapatid mo sa akin? Paano naman yung pagiging kapatid ko sa iyo? Nasasabik pa ba ako sa iyo? Oh. Bahala na. Mga kababaihan, sabik pa ba kayo sa isa't isa? Nagkikita-kita pa ba kayo madalas? Mga kalalakihan, ilang mga lalaki natin dito? Yung pagkikita-kita nyo ba, may kasabikan pa? Sabik pa ba kayo? Mga kabataan? Lahat tayo. Tayong lahat. Nagkikita-kita na lang tayo pag araw ng linggo. Sesermonan pa. Hello? Pagkatapos ng service, mag-uuwian na. Magkikita na naman araw ng linggo. Yung ba yung sinasabi nating palakasan? Di ba? Pagkatapos ng amen, magtutumpukan. Buti na lang may ganun ng kultura. No? Salamat. Ano pinagpapasalamat ko sa Panginoon? No, itong lugar na ito, sinimura na magkaroon tong lugar na ito. Pagkatapos ng benediction, hindi nag-uuwi. Thank you, Lord. Wala nang karera ang nangyayari. Pagkatapos ng benediction, yung mga upuan umiikot. Dito, doon, diyan, doon. Thank you, Lord. Meron ng kwentuhan. May fellowship na, may palakasan na. Pero hanggang doon lang ba? Wala bang ibang araw? Baka pwede naman tayong magkita ng ibang araw mga kapatid kasi nagkikita tayo dito kasi nandito na tayo, hindi na ako makawala. Nakakahiya naman sa kanila. Unti-unti akong palabas ng, ay sister, ay. Sabi ko nga, pumunta nga ako dyan eh. Let's wait upon the Lord. Amen? Mag-fellowship tayo ng yung hindi nagkakainan. Mag-fellowship tayo yung nananalangin. Mag-fellowship tayo yung sumasamba tayo sa Panginoon. Amen. Gusto pala natin ng kapuspusan sa Espiritu Santo eh. Di wag puro kainan ng fellowship. Alam ko mamaya, kakain na naman tayo eh. Ito nito eh. Pwede ba tayo mag-fellowship ng walang pagkain? At puro hallelujah? At panalangin? Tapikan ng balikat? Lay hands? Pwede naman ganun, di ba? Amen po? Ang kapatid, hindi nakapokus sa kainan ng fellowship. Although in the New Testament, the book of Acts, mayroong ganun. Pero ano ba yung gusto natin mangyari sa oras na yon? Gusto namin mapuspos. Di tabi muna natin pagkain. Pakapuspusin mo kami. Lead us today. Lead us this night, Lord. Huwag mo kami paalisin sa lugar na ito na hindi namin nararanasan ang sa ng Espiritu. Sabi nga nila, no plan B. No plan B. Hindi man mangyari yung hinihingi namin sa iyo, kami patuloy na sasamba, Lord. Ikaw ay patuloy namin paglilingkod, Lord. Pero magagawa ko lang yon kapag umupo ako sa iyo. Pag nagpalukob ako sa iyo, Panginoon, that is the command, is to wait upon the Lord. Huwag kayong aalis, sabi niya.
The greatest preparation for ministry happens in the hidden place. Gusto mo maging epektibo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Gusto natin maging epektibo bilang lingkod at mananampalataya? That will happen in your hidden place. Sa tagong lugar na ikaw lang at ang Diyos ang nagtatagpo. Hindi kita ng iba. Kaya hindi ka magmamayabang na you have prayer, you have a fasting, you have your own worship. Hindi mo yung mapagyayabang because ginagawa mo siya between you and between God. Yung service mo, yung giving mo, hindi mo pinaalam because it is between you and between God. Kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. The Lord is preparing you in your secret place. Kaya sa panahon na sa lugar na hindi alam ng Diyos, ay hindi alam ng tao, kapatid, Diyos dapat ang kausap natin. Hindi iba. Kapatid, Diyos dapat ang pinagkakaabalahan natin. Hindi iba. Because that secret place is a place where God will empower us. Hallelujah. May our secret place be restored as the Lord designed it for us. Yung tagong lugar na yon na hindi alam ng marami, mabawi, may bangon na ang pinaglalaanan ng tagong oras at taglugong lugar na yon ay ang Diyos lamang. Sapagkat doon sa lugar na yon, doon tayo aayusin, doon tayo palalakasin, doon tayo iahanda ng Panginoon. You will be surprised of God's power that works within you. When we have that quality secret, when we have the quality in that secret time, in that secret place. Second, ano sabi niya nung karugtong? But stay in the city until the Holy Spirit comes. Until, sa ibang salin, until you have clothed with power from high. Sa ibang salin. So ano yung pangalawa? There is a promise of power. Sino gusto ng power? No, hindi ko po kayang ibigay yan. Kahit ilehans ko pa kayo ng ilehans dito. Hindi ko kayang ibigay yan. But as the man of God lay his hand and ask God to empower you, nakadepende po yan sa kahandaan ninyo na tumanggap. Kahit ngayong umaga, tatanggap kayo. Are you ready? Handa ka ba talaga ngayong umaga? Kapag nakita ng Diyos yung kahandaan mo ngayong umaga, hindi ka bibigoyin ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. There is a promise. Ano yung promise? The feeling of the Holy Spirit. Sometimes we feel empty. Alam mo yun? Bakit ako dumadaan sa kalungkutan ng buhay? Kasi may kulang. That's the very reason bakit ako nalulungkot, bakit ako natatakot, bakit ako nagkakaroon ng pag-aalinlangan. All those negative thoughts and feelings. Bakit meron ganon? Kasi may kulang na dapat yun ay mapunuan. And with God, with His power from the Holy Spirit, when the Holy Spirit fill us, the Holy Spirit complete us. Ang banal na Espiritu
ang kukompleto sa iyo. Why? Because the fruit of the Holy Spirit is love. Matututo kang umunawa ng buong buo sa kapatid mo. At tatanggapin mo siya at yayakapin mo siya kahit na anong pagkukulang niya. Kahit na naaasar ka at naiinis ka sa kanya, ang aapaw sa iyo ay pag-ibig. Darating yung kapayapaan because that is part of the fruit. Kahit na madaming problema at may mga threat sa buhay, kaubusan, pagkalugi, payapa ang kalooban mo. Bakit? Kompleto ka kasi sa Espiritu Santo. Kahit yung paligid mo ay nag-uudyok ng kalungkutan, hindi ka nahawa ng kalungkutan ng paligid because you have joy from the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit complete us. Hindi yung pera, hindi yung mga tao, hindi yung kalagayan sa buhay ang nagkukompleto sa atin. Ang banal na Espiritu ang kumukumpleto kay Kristiyano. Hindi yung mga taong minamahal niya. They just add, but they will not complete us. Because it is Him, our God, through the Holy Spirit, will complete the person like you and me. Amen? Sinong gusto makompleto ang buhay? Hallelujah. Lord, sa iyo lang naman kami kompleto eh. Tao, iiwan kami. Tao, titingnan kami ng mali. Iba, tao ay pwedeng bumitaw sa amin. Pag nagkamali kami, nagka-hands off ang tao. Pero ikaw, pag nagkakamali kami, lalo mo kaming niyayakap. Hindi mo kami binibitawan because in you we are complete. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. He promised. He promised. And that's a promise. His promise is a promise to us. Expect mula sa araw na ito, expect mo. Katulad ng sinabi ng Panginoon, antayin ninyo. Huwag muna kayong maglalalayo. Ibig sabihin, huwag nyo munang yung hindi to literal na lugar sa kapanahon natin ngayon, yung kaisipan mo, huwag mo munang ilayo. I-focus mo muna sa Panginoon. Kapatid, kahit marami kang ginagawa, huwag mong ilayo sa Panginoon yung focus mo. Sa Diyos muna. Tatanggap ka ng higit sa tinanggap mong kapangyarihan sa Panginoon. Tatanggap ka ng kagalingan spiritual. Tatanggap ka ng kagalingang physical, mental, emotional. Tatanggapin mo yan, kapatid. Even yung sakit ng relasyon, pagagalingin ng Panginoon. Just wait upon Him. Huwag mo nang aalis yung kaisipan. Huwag mo nang masyadong abala sa maraming bagay. Focus tayo sa Panginoon. Focus muna. Hanggang makamtan mo. Amen? Focus muna tayo. Lalo na para palapit na ang December. Maraming tao sobrang abala. Tingnan niyo yung sumulong highway. Grabe traffic. Kahapon hanggang Paddy's Point na. Masinag. Galing kami Masinag, paakyat dito hanggang Paddy's Point ang bumper to bumper. Why? Unti-unti nang nagiging abala ang marami. Pero si Kristiyano, kay Kristo lang magpakabala. Amen. Hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon mag-asikaso ng mga pinagkukunan natin. Pero hindi dapat mawala siya sa focus. Because there is a promise. He will fill us with His power. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes in you. May kapangyarihang gagalaw sa buhay ng isang Kristiyano kapag siya ay pinuspos ng tasa ng Espiritu. At payo din ni Paul sa mga taga-Ephesians, sabi niya, be filled with
with the Spirit. No? Magpakapos-pos kayo sa ating Espiritu. At sabi din ni Zechariah, not by power, not by might, nor by power, but by my Spirit. Hindi sa pamagitan ng lakas o galing, kundi sa kapangyarihan ng Diyos dapat gumalaw at tumasa ang isang Kristiyano. Amen? So, mga kapatid, ako din mag-aantay sa Panginoon. Mag-aantay ako sa Panginoon. Alam ko may gagawin ng Diyos. Simula sa lugaring ito, simula sa oras na ito, hanggang sa Bicol, may gagawin ng Diyos. Hallelujah. Mag-aantay ako sa Panginoon. Bukas, mamaya bibiyahe kami, tutungtong kami ng Ligaw. Ng Lunes, sa biyaya ng Panginoon. Martes, may iniisip kami ni Pastora na puntahan. Miyerkules, magkakaroon ng 3rd District. Huwebes, mayroon kaming iniisip din ni Pastora. Pagdating ng Sabado, yan na yung anniversary ng buong Ligaw. May gagawin ng Panginoon. And that power will start here. Hallelujah. Will start here. Pangatlo, nakita niyo yung tip? That is the visible ministry. Yan yung nakikita ng kapatid. Nakikita niyo yung music ministry? That is the visible. My question is, who they are beyond the stage? Sino sila kapag wala sila sa kanilang mga instrumento? Sino kayo? What we see here is the tip of the ministry. Pastors, elders, deacons, ministry head. Who are we behind our ministry? Yung nakikita ba ng tao na ginagalawan natin was being pounded by the power of the Holy Spirit? Malaki ba ang laman sa ilalim? Or yung nakikita sa ibabaw is only a tip at basag-basag sa ilalim? Who are we? The outflow of power. Ano yung outflow? Eto na. Bumubuhos na. Nangyayari na. Merong visible ministry. Yung ministry ginagalawan ko, pinangyayari, pinapalawak ng Panginoon, na isa-serve ng purpose. Why? Because there is a block of ice under the sea. There is a block of power behind the eyes of the people. Hindi kita ng marami kung sino ako. Kung anong buhay ko kapag wala ko sa stage. Kasi hindi nyo nga makikita. But the manifestation when I work with you. Nakikita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon kapag nakakasama niyo yung tao. Iba, bakit? Meron siyang ginagawa nang hindi mo nakikita. Bakit mayroong kapangyarihan ng tao na yun? Bakit mayroong anointing yung tao na yun? Bakit ganyan siya kumilos? Bakit nagagamit ng Panginoon ng ganyan ng buhay niya? Kasi meron siyang ginagawa nang hindi niyo nakikita. Hindi nakikita ng mata mo. Amen? Magkaroon ka ng banal na pagkainggit. Ano yun? Alam niyo, nung ako bagong mananampalataya, naging manggagawa, naging ministry head, naging elder, nagkakaroon ako ng banal na inggit. Saan dun sa mga pastor na grabe yung anointing. Especially, naalala ko yung sa time of refreshing, si Bishop, sino yun eh? Yung pastor ng ninong natin. Yung bishop na yun, nung i-ordain siya as a bishop, sabi niya, pinatawag niya yung mga pamilya niya. Sabi niya sa pamilya niya,
Sa tingin nyo, karapat dapat na ba akong i-ordain? He's so humble. Yung ministry niya is a ministry of restoration to the pastors. Sabi ko, Lord, ang sarap ng ministry na ito. No, ang ministry niya is a ministry of revival. Sabi ko, nung nakita ko sila Pastor Joey, nag-work din doon sa Ministry of Revival. Kung sila na-invite, yung church nagkakaroon ng revival through music. Sabi ko, Lord, I desire that kind of ministry. Na one day, magamit mo yung buhay ko para mag-revive ng maraming mga lingkod mo. But how can I do that? Kung kapos yung kapangyarihan. How can I be like them na ginagamit mo if your power is lesser on me? Hallelujah. Di mangyayari. Puro pangarap na lang ako. Maliban, matuklasan ko yung kanilang nilulugaran at lugaran ko din. Maliban maunawaan ko yung sakripisyo nila, yung kanilang hard time, yung kanilang devotion with God, yung kanilang quality time with God, at magaya ko at malugaran ko at magkaroon din ako ng sarili kong time with the Lord just like them, naniniwala ko that same anointing will overflow in me and will overflow in you. Amen. Kayong nasa worship team, pag nanonood kayo ng concert, and I know you admire some of them, worship leader, musician, kapag tumugtog sila, grabe, especially the integrity Hosana, oh, iba yun. Walang kaparehas yun. Si Tom Brooks, pagka gumano na, ibang klase na. Diba, yung mga gitarista nila, yung mga drummer nila, pag tumugtog na sila, yung worship leader, Ron Kinoli, Alvin Slaughter, Don Moen, mga lumang mga nganta. Pero grabe ang anointing. Buong mundo. The Baista Abraham Laboriel, hindi siya on stage, but his life is in the secret place. Mag-isa sumasamba gamit ang kanyang bass, parang baliw sa loob ng kwarto. Naabutan ni Ron Kinoli mag-isa. Sumasamba, naabutan ng worship leader yung bass na mag-isa sa loob ng kwarto. Sumasamba gamit ang kanyang bass. That is life. Gusto ko maging ganon. Oo. Lord, gusto ko maging anointed one. Gusto kong maggamit katulad ng paggamit mo sa iba. Turuan mo akong lumuhod din katulad ng pagluhod ng mga naunang lingkod mo. Turuan mo akong magtiyaga, huwag mainip, Panginoon, matutong magpasakop at magtiwala. Protektahan mo ko na madriven ako ng sirkumstansya ng buhay. Baka matalo ako, Panginoon, ng sirkumstansya, madrift away ako. Maapektuhan ako ng isang kalalagayan na hindi ko inaasahan at hindi ko ginugusto. Baka panghinaan ako. There is an overflow of power. There is an outflow, dadaloy kapatid, at daluyan ng buhay mo. Acts chapter 4 verse 31, sabi doon, they were all filled. Ano yun? After nilang mapuspos, no, they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Yung mga taong napuspos ng totoo, nangaral ng meron tapang. Pakisabi sa katabi mo, nawala yung karuwagan. Nawala yung takot. No. Sila ngayon, may plan B o plan A lang?
Worship team. May plan A kayo o may plan B rin? Parang nahihirapan sila mag-declare. May plan B o only one plan? Plan A lang. Kayo, may plan A, may plan B kayo? Praise God. Gawin niyo yung pinagagawa sa inyo ng Diyos. May plan B kayo? Sino may plan B? Taas ang kamay. Huwag na kayo mag-plan B. Kung ano yung nilalagay sa atin ng Diyos, doon tayo. Kung ano yung pinakita na ng Diyos sa atin, yun ang puntahan natin. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin, gawin natin na walang pagalingan. Pero, magpahanda muna tayo. Magpa-equip muna tayo. Mapuspos muna tayo ng Santong Espiritu. Last one. Be the iceberg. Sana iceberg ka. Sabi mo sa kapatid mo, sana iceberg ka. Ano yun? Ano yun? Why? Deep before visible. Lalim muna yung nauuna bago ang pakita. Amen? Sana iceberg ka. Lalim muna ang inaayos bago yung nasa ibabaw na nakikita ng marami. Gusto mo maglingkod sa Panginoon? Gusto mo maging worship leader, manunugtog? Gusto mo maging leader? Marami sa inyo gusto maging leader. Gusto maging tagapagturo. Lalim muna. Bago yung mga gusto natin. Kasi Diyos na naman maglalagay sa atin eh. Ikino-confirm ko lang po kung sino ka sa harapan ng Diyos. Hindi ko pwedeng ipagdamot yan, mga kapatid. Kapag yun ang inilalagay sa inyo ng Diyos, at yun yung pinagagalawan sa inyo ng Diyos, I am just simply confirming your calling. Hindi po ko yung kusa. But what I'm telling you is, lalim muna, magpalaki muna sa ilalim. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung ibabaw, gaganda na lang yan. Kahit maliit lang yung nasa ibabaw, at least, malaki yung nasa ilalim. Amen? Hindi to kasi palakihan o paramihan. Ito ay patibayan. Amen? Stability in God ang pinag-uusapan natin. It's not about merrier. Don't just build your platform. Build your depth. Build your depth. Ano yun? Huwag kang gumawa ng isang lugar lang na kung saan makikita ka, magiging sikat ka. Unahin mo muna yung lalim mo. Ano yung pangapat? There is a call to depth. May panawagan ng paglalim. No? Ang gusto ng Diyos, magsipaglalim tayo sa pananampalataya sa Kanya. Kaya kailangan talaga ng pananalangin, kailangan ng personal na pagsamba, kailangan ng pag-aaral. Pakisabi sa katay mo, pag-aaral po. Huwag yung katamaran yung pag-aaral. Alam nyo, when we have the schedule, no, deacons, pastors, elders, maliban na lang magkaroon tayo ng ng conflicts. Bigyan natin ng time. Ministry heads, mga manggagawa, mga Kristiyano, may dalawang nakabukas na pag-aaral para sa lahat po yun. Ano yun? The T40 and the PTC. Para sa lahat yun eh. Maliban na lang sa mga bata. Nakabukas yun sa lahat. Kaya lang, ang nakakalungkot ko, konti lang ang tumutugon. Pero nakabukas yun sa lahat. Merong mga OBS, Outreach Bible Study na ino-open sa lahat. Tugon tayo lahat, mga kapatid. Amen. Alam nyo sa Bicol, nakakatuwa ngayon, using the T40. So, ang target ay 50
individuals using the T40. Lagpas na. Mga unbeliever po yan na. Nung binilang, lagpas ng 50 ang naka-involve sa outreach Bible study na hindi mga kasama sa simbahan. Laman sila. Sino yung gumagalaw? Yung mga taga-simbahan. And I challenge you. Tingnan mo yung katabi mo. Pakitingin po, I challenge you. No, I challenge you. Do the same thing because this is our purpose. Pero magagawa lang natin ito, kapatid. Let's have depth. Magkaroon muna tayo ng pagkalalim. Saan? Sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. The tip of an iceberg. Hallelujah. The Holy Spirit fills those who patiently prepare in God's presence. The deeper you sink into His presence, the higher can lift your influence. Habang lumalaki, habang lumalalim, yung bahagi ng ating pagkatao at pananampalataya, mas lalong lalaki din yung area of influence natin. Ibig sabihin yung pagkagamit natin sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, hindi magiging limitado. Hallelujah. So, ano yung kabuuan ngayong umaga? Tayo lahat, mga kapatid. Ano yung kabuuan ngayong umaga? Sige po, tayo. Hallelujah. Magbalik tanaw tayo, mga kapatid. Bilang isang individual, bilang isang Kristiyano. Mag-re-evaluate lang tayo ng ating sarili. Ito yung tanong ko. Ilan taon na akong Kristiyano? Kailan ko unang araw na narinig ang pangangaral ng Diyos at tinanggap sa aking puso? Kailan yon? Magbilang ka ilang taon. Ngayon, the question is, ilang taon pa ang gusto mong idagdag? Para mag-manifest yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo ba taon pa ang dumaan sa buhay mo? O gusto mo itong kapanahunan na ito? Sa taon na ito ng 2025, makakakita ka ng malaking pagbabago. Makakakita ka ng ibang kilos at galaw. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos before this 2025 ends. Sinong naniniwala na bago matapos itong taon na to, this season will do something great? Hallelujah. Anong season meron tayo? It is the season of liberation. Ano yung liberation? Paghiwalay. Saan? Sa pagkakaalipin. Pagkahiwalay sa kasalanan. No? At panunumbalik sa ilalim ng kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Also a season of rest. Yung pagod mong kaluluwa ay manghihingalay, magpapahinga saan? Sa lilim ng Panginoon. And also a season of homecoming. Maraming bagay na nawala sa iyo nang muling ibabalik ng Diyos. Mga ninakaw na snatch, na sabotage. And it's a season of homecoming. Ikaw mismo ay babalik saan? Sa eksaktong kalooban ng Panginoon.
Hindi dahil nasa loob tayo ng simbahan, we are totally home. Hindi po yung ganon. Even us here need a homecoming. Alam ba natin yun? Akala natin hindi naman tayo nawawala sa loob ng simbahan, then we are not, we are home. We're actually, sometimes we are not at home. Because sometimes we do our own will, not God's will. Because when a person is home in the Lord, he is doing exactly what the will of God is. Hallelujah. Kapag ang Kristiyano ay nasa tahanan ng Diyos, ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Oh, Yes, you are what you are. Savior. We worship you, Jesus. hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. It's our time. Hallelujah. Buksan natin yung puso natin. Hallelujah. Savior of my Focus soul. muna tayo sa Kanya. Hallelujah. Savior of my soul. I confide you to all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak.